Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, sa taong ito insyaallah ay nalalapit na naman mga kapatid ang pagsasagawa sa isa sa mga haligi ng Islam na kung saan tayo ay sa mga may kakayahan na napag-utusan tayo na isabuhay ang haligi na ito ng isang beses sa tanang buhay natin. At ito po ay walang hiba kundi ang pagsasagawa ng Hajj sa Makkah, na kung saan isasagawa natin dito ang iba't ibang uri ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway sa mga hindi pa nakapag-Hajj ay ipagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasabuhay ng isang napakahalagang uri na ito ng pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang Hajj? Unang-una, sa lugatan, sa wikang Arabi, ang Hajj, ang ibig sabihin nito ay Qasdu Makkah. Ibig sabihin wala kang ibang layunin na iba maliban na lamang na iyong makita o mapuntahan itong Makkah. Okay, yan po ang lingwahe, Qasdu Makkah. Ibig sabihin kung sinabi mong qasadtu fulanan, okay, ay sinabi mong pinuntahan ko, ang intensyon ko sa pagpunta ay para puntahan ang isang tao na ito. So ibig sabihin wala kang ibang intensyon maliban na lang na puntahan itong lugar na ito ng Makkah. At sa syar'an o batas ng Islam, ang ibig sabihin ng Hajj, okay, Qasdu Makkah li'ada'il Hajj. Okay, yung pagpunta sa Makkah para isagawa ang pag-Hajj. Okay, yung pagsasagawa ng iba't ibang uri ng pagsamba sa lugar na ito. Okay, fi waqtin makhsus, na mayroon siyang oras na partikular. Ibig sabihin hindi po ito isinasagawa sa lahat ng mga buwan o lahat ng oras. Okay, ibig sabihin may mga partikular pong mga oras na kung saan ay dito po tayo nag-iintensyon ng pagsasagawa ng Hajj sa mga buwan na ito. At itong mga buwan na ito ay ang buwan ng Shawwal, buwan ng Dhul-Qa'dah at buwan ng Dhul-Hijjah. Okay? Yung mga 10 unang araw ng tinatawag nating Dhul-Hijjah hanggang dito. Okay? Yung tinatawag nating Hajj. So at ganoon din bi'amal makhsusa, at mayroon po mga gawaing mga tinatawag nating makhsus. Ibig sabihin mga partikular na gawain na ginagawa dito. Ibig sabihin hindi po natin isinasagawa yung mga gawaing hindi naman napapaloob dito sa gawain ng Hajj, kung ano yung ipinag-utos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay yun lamang po yung ating ginagawa sa mga oras na ito ng Hajj. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para malaman po natin kung ano po yung kahalagahan ng pagsasabuhay nito ng Hajj na ito, ay alamin po natin na may mga nakakamanghang mga kahigtan, kahalagahan
sa pagsasabuhay nito. At babanggitin po natin yung mga ilan lamang sa mga ito, inshallah. So ang una mga kapatid, ang Hajj, ito ay isa sa mga dakilang gawain, dakilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mula sa hadith ni Abu Huraira, isa sa kanyang mga hadith na isalaysay, okay, noong kanyang sinabi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang pinakamainam na gawain. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanun billah wa rasulihi, ang pananampalataya o paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo. Okay? Qil thumma mada, at sinabi sa kanya ulit, at ano ang iba pa? Ano ang iba pang mga gawain maliban dito? Okay? Sabi ng propeta, qal al-jihadu fi sabilillah, ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qil thumma mada, at sinabi ulit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos nito, at pagkatapos ng bagay na ito, yung pakikibaka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa yung mas mainam na gawain? Sabi ng propeta, qal hajjun mabrur, ang katanggap-tanggap na pagsasagawa ng hajj. So kung makikita po natin, mararamdaman po natin na ang pagsasagawa ng hajj ay isa sa mga maiinam o dakilang mga gawain at pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po yung una. Pangalawa mga kapatid, al-hajju ya'dilu al-jihad fi sabilillah. Ang hajj, okay, ang pagsasagawa ng hajj ay, ang katumbas nito ay parang katumbas nito yung pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ay sa mga taong wala silang kakayahan na maisagawa ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, o sa mga taong hindi nauobliga sa kanila yung pagsasagawa ng jihad o pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So noong si Aisha radallahu anha, siya ay nagsabi, ya Rasulullah, o sugo ng Allah, naral jihad afdalul amal. Nakikita namin, sabi ni Aisha radallahu anha sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikita namin na ang jihad, pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam na gawain. Okay? So anong sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, hindi. Lakin, okay, nung si Aisha pala, nung una, bago yun ay sinabi niya, afala nujahid. Ibig sabihin, nakita namin na ang jihad ang pinakamainam na gawain. Hindi ba kami makikipagjihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang sinagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi. Lakin afdalul jihad fi sabilillah, ang pinakamainam na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hajjun mabrur, ang pagsasagawa ng hajj. So maintindihan natin dito mga kapatid na para sa mga taong hindi obligado sa kanila ang jihad, o kaya wala silang kakayahan makapag-jihad, ang pinakamainam na gawain sa kanila na pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagsasagawa ng hajj. Yan ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo mga kapatid, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ang katanggap-tanggap na hajj, okay, yung tinatanggap na hajj ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wala itong gantimpala maliban na lamang ang paraiso. Allahu Akbar. Kung ating pagmamasdan ito mga kapatid, ay napakahalaga pala ng hajj.
Dahil kapag ito ay naisabuhay natin ng ayon sa pinakamainam na pagsasabuhay nito, ay walang igagawad sa atin na gantimpala ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang ang kanyang paraiso. So ito ay dahil sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Ang pagsasagawa ng umrah na pagkatapos ng isang umrah ay nagbubura ito o nagbabawas ito ng mga kasalanan sa pagitan nito. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. At ang katanggap-tanggap na pagsasagawa ng hajj ay wala itong gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa kanyang paraiso. So mashallah. So naway igawad po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang kanyang paraiso. Pang-apat mga kapatid na kahigtan ng pagsasagawa ng hajj ay ito po ay sababun li gufranil dunub. Yung pagsasagawa po ng hajj, okay, ay isa po sa mga dahilan para tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Yan po ang isa sa mga kahigtan ng pagsasagawa ng hajj, na pinapatawad po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, no? So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukol sa bagay na ito, na naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko mula sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nagsabi, man hajja, okay, man hajja lillah, sino man ang nag-hajj para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsagawa ng hajj para kay Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth walam yafsuk, hindi siya nagsalita, okay, sa pagsasagawa ng hajj ng mga salitang hindi kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ng mga salitang masama, at ganun din hindi siya falam yarfuth, hindi siya gumawa ng mga gawaing hindi kaaya-aya kay Allah subhanahu wa ta'ala, raja'a kayawmi waladathu ummu, ay babalik siya sa kanyang lugar na katulad ng na para siyang bagong silang na sanggol. So yan po yung kahalagahan ng o kahigtan ng pagsasagawa ng hajj, na kung ito ay naisabuhay natin ng tama, ay alamin natin na ito ay parang tayo ay babalik, okay, sa ating lugar na para tayong bagong silang na sanggol, na kung saan ibig sabihin nito ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan. So yun po ang pang-apat. Pang-lima mga kapatid, al-hajju wal umrah yanfiyanil faqr. Ang hajj at saka umrah, okay, ay isa sa mga pumipigil ng kahirapan o kasalanan. So ito po ay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah. Ibig sabihin, pagsumikapan ninyo yung pagsasabuhay ng hajj at saka umrah, fa innal mutaba'a bainahuma yantanfil faqr wal dunub. Dahil ang pagsasabuhay sa dalawang ito ay pumipigil ng kahirapan at kasalanan. Kama yanfil kirk khabath al hadid, katulad ng pagpigil o pagtanggal ng kir, yung tinatawag na kalawang ng isang bakal. Ang kir mga kapatid, ito yung bagay na yari po sa tinatawag nating balat, okay, ng hayop o kaya naman mula sa iba, na ginagamit nila para pang-ihip sa apoy, okay, ginagamit nila ito pang-ihip sa apoy para matanggal yung kalawang ng isang bakal. So siguro ay sa mga panahon na yun, may mga ilan pa rin na gumagamit nito para tanggalin yung kalawang sa isang bakal, ginagamitan nila nito. So ganito yung hinalimbawa o hinalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpipigil
ng Hajj at saka Umrah na tayo ay mailagay sa kahirapan o tinatawag nating kalagayan ng pagkakasala. Okay? Katulad ng pagpigil o pagtanggal ng isang pantanggal na ito ng kalawang. Okay? So, yun, ito ay ilan lamang mga kapatid sa mga bagay na masasabi natin na kahalagahan ng pagsasagawa ng Hajj. Okay? Naway igawad po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasabuhay ng isang haligi na ito sa pananampalataya natin, na naway maging daan natin insyaallah para dugurin ang ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din para insyaallah ay makatagpo natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Amin. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.